Itinigil ko muna ang pag-breed sa aking mga manok. Tinali ko na ito sa kanyang talian at kinuha ko na din ang mga 7 itlog na nasa pugad. Ito ang isa sa mga video ko ngayong araw. Hello, what's up mga karaw-araw sipag lang. Ang una natin gagawin ay tatanggalin muna natin yung tandang para maitali sa talian. Yan, maganda pa rin naman yung katawan niya. Hindi niya napabayaan. May mga manok kasi magagaling mag-alaga kahit nasa panahon siya ng breeding. Pero yung katawan niya, maganda pa rin. Yung mga balahibo nga lang, medyo naglulugon-lugon. Hindi na siya advisable i-breed. So, kinuha natin, tatali natin doon sa talian. Sa pagtatali ko ng manok ay dapat masigurado ko na maayos ang pagkakabit sa paa. Pati tulos at tali ay dapat matiyak na nakakabit ng matibay. Dahil kapag hindi maayos ang pagkakabit nito at nakawala, maglalaban o mag-aaway sila. Magiging sanhi nito pag hindi agad nakita ay pwede nilang ikabulag o ikadisgrasya. Yung itlog niya, 7 piraso. Kukunin natin siya at dadalhin doon sa may papisahan sa Pacifica. Ipapa-incubate natin yung 7 piraso. Dito nga ay kinuha ko ang 7 itlog na nasa pugad ng aking kulungan. Parehas na kanawayon ang inahin at tandang na pinagpares ko. Marahan nga lang ako sa pagkuha ng itlog dahil nasa loob pa ng kulungan ang inahin. Nangangamba ako na baka maglilipad at baka may natitira pang itlog sa kanyang perta. Baka mabasagan at tulayin ko na siyang hindi magamit sa mga susunod na pag-breed ng manok. Mananamlay ang manok, hindi nakakain at hindi nababalik ang kanyang dating lakas at sigla. Kapag nangyari yon ay sayang naman ang budget na pinambili natin sa ating manok. Pagkakuha ko ng 7 itlog sa pugad ay inilagay ko lang ito sa paso na may kapirasong tela para malambot at masigurado na walang mababasag kahit isa. Pinunasan ko na ang mga itlog at binawasan ko ng kaunting putik. Dahil nga tuwing hapon ay laging naulan dito sa amin sa Santa Rosa, Laguna, kaya hindi maiwasan maputikan ng mga itlog. Pagkatapos kong punasan ay binalot ko naman ng papel para safe pa din sila pag dinala doon sa papisaan. Medyo may kalayuan din ang lugar ng pagdadalhan, 10 minuto din ang biyahe mula dito sa amin. Isinama ko na din ang mga naitabi kong itlog ng mga nakaraang araw. Nihanda ko na din sa lagayan lahat ng aking dadalhin na itlog. At nilinis ko na din ang aking mga pinagkalatan para hindi makalat tingnan. Napakagaan din kasi sa pakiramdam kapag malinis ang kapaligiran. Paalis na ako, pero mahabol pa ang anak kong kambal. Sa ganitong pagkakataon ay lumalambot ang puso ko pag hindi sila napapagbigyan. Kaya sa bandang huli ay pinagbihis ko lang ng maayos. Fast forward na tayo. Dumating na nga kami sa Pacifica, ang Agribet Supply kung saan kami magpapapisa ng itlog. Pagbaba pa lang sa motor, narinig na agad ng anak ko ang isa sa sikat na tugtog ngayon. Kaya yan, hataw na agad ang anak ko. Kahit kailan talaga ang mga anak ko, lagi nyo akong napapasaya. Dumiretso na nga kami sa loob ng Agribet Supply. Nilagay ko na sa tray. Bali 21 pieces na itlog ang ipinasalang ko. 10 piso kada isa, kaya 210 pesos ang halaga ng aking pinagbayaran. Ang initial letter nga pala ay letter A at letter J ang markings namin. Ang mga markings na ito ang palatandaan namin para malaman na kabilang sa 21 pieces ang bawat itlog na may letter A at letter J. Ang bawat isa na may marka. 1,000 pesos ang aking ibinigay. Kaya ang sukli ko ay 790 pesos. Sa ngayon ay hanggang dito na lang muna. Update ko na lang muli kayo para sa mga susunod na pagsilip ng itlog kung fertile ba o hindi. O siya, maraming salamat. Thank you guys!